Pakitang gilas naman siya, oh. Na-amaze ho sila. Camping lang sana ang balak ng pamilyang ito, pero may nakigulo raw sa kanilang campsite. Ang nilalang na nakaengkwentro, Ayan na, oh. isang otter. First time po encounter in the wild. May otter, oh. Ayan, babalik na naman. Oh, kukuha na naman yan dito. Ayan, kukuha na naman. Ay, galing, oh. Cute mang tingnan, may dala ring peligro ang paglapit sa mga otter dahil sa kanilang malakas na panga at matalas na ngipin. Pero mga otter kung minsan, nasa panganib din. Narinig po ng mother ko yung pagsisigaw ng otters. And nakita po nila na nasa snare trap na po sila. Ayan siya, oh. Ano kahinatnan ng engkwentrong ito ng otter at tao? Kinain niya yung binigay natin. Ay, Randall, ayun na, oh. Ayun, oh. Habang nagbabanding ang pamilya sa camping, May otter, oh. isang hindi inaasahang nilalang ang nakijoin daw sa kanilang agahan. Ayan, ah. Ang maliit at bibong otter daw umaali-aligid sa kanila para maghingi ng pagkain. Kinain niya, kukuha siya. Yan. Ng mga pagkain, then dadalhin niya sa tubig. Ayun, oh. Ang video na yan, pinost ni Rinwell, isang Pilipino na based sa Thailand. Habang naghahanda po kami ng aming almusal, bigla siyang lumapit at paikot-ikot sa aming paligid. Unang reaksyon, nagulat po ako dahil ang laki. Ang otter tila friendly pa raw at sanay na rin sa presensya ng mga tao. Babalik-balik dahil binibigyan ko na po siya ng pagkain at bandang huli yun nga, naging playful, nakipaglaro na siya sa amin. So yung otter na yun, usually sila yung ano natin, no? Yung Asian small-clawed otters. Common sila sa Southeast Asia. Most likely, yung ganong encounter kasi is, ibig sabihin, yung otter is sanay sila sa tao. Common sa kanila na pinapakain, hinhandle. Yung mga otters natin is very social sila, no? Kaya madali silang ma-encounter. Very playful talaga sila by nature. Ang Asian small-clawed otter na may scientific name na Ionix cinereus, ang pinakamaliit na species ng otter sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, sa Palawan lang naninirahan ang Asian small-clawed otters. At dito tinatawag itong dungon. Sa Puerto Princesa, nakilala namin ang 18 years old na si Alicia na ngayon ay nag-aalaga ng dungon. Ang mga otter na inaalagaan nila, baby otters pa lang nang mai-turn over sa kanila. Napunta po sila sa amin mga 2012 or 2011. May mga locals po dito na alam na nag-rescue yung mother ko. So, accidentally po na patay nila yung mother ng otters. Yung mga otter pups or yung mga baby otters, malikot sila, lagi sila naglalaro. Pero as they got older, parang nag-chill na po sila. Minsan na lang maglaro. Go kita up! Ayun, ang ginagawa na lang po namin is yung mga ibang animals namin, yung pinapalaro namin sa kanila. Para sila mga pusa. Pag ginrub yung tummy, masyado, parang kinakagat nila kayo. Ow! Ow! So, kaya we just warn people not to make them giggle. Hindi na siya takot sa tao. Wild animals yan. So, hindi natin masasabi na mabait sila palagi. Considering na yung characteristics nga nila is for hunting. So, may mga cases na nagsasnap yung otters, na nanunugod ng tao, nangangagat. Pagdating naman daw sa pagkain, ayon kay Alicia, isda ang madalas nilang ipakain sa mga otter. Hindi lang pala cute ang mga otter, matatalino rin sila. May mga otter na gumagamit ng bato para basagin ang mga shell o matitigas na lamang dagat na hindi nila makagat. Parang may sarili silang tools para makakain. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang mga otter sa pangangalaga ni na Alicia, sinubukan din nilang ibalik sa wild noon. Pero 2 beses na raw sila nabigo sa pag-release. Narinig po ng mother ko yung pagsisigaw ng otters. Nakita po nila na nasa snare trap na po sila and may lalaki na naghahawak-hawak. May hawak-hawak na net na dun yung isang otter and yung isa naman, chinatry niya po kagat-kagatin yung lalaki para ma-rescue niya yung sister niya. So ever since then, na-realize namin na masyadong maraming poachers dito sa Palawan trying to get the otters. Kaya decision na po namin na huwag mo na lang i-release kasi delikado. Sa kabila ng kakulitan at kakyutan ng mga otter, hindi pa rin sila ligtas sa banta ng illegal wildlife trade. Hinuhuli kasi sila para maging exotic pet, para sa kanilang fur, o di kaya para sa traditional medicine.
Sa atin, sa Pilipinas, protektado sila ng Republic Act 9147 o yung Wildlife Resources Protection and Conservation Law. Ayun, so pwede kang mamultahan at pwede kang makulong depende sa severity ng ginawa mo. Mahalaga raw ang mga otter sa kalikasan dahil tumutulong silang kontrolin ang dami ng mga alimango, shellfish at maliliit na isda sa mangrove ecosystem. Nakakatuwa naman po. Kaya naman para kay Rinwell, hindi matatawaran ang encounter nilang ito sa otter. Isang moment na hindi madalas mangyari sa wild. Galing, oh. Napakasaya po, lalo na sa aking mga anak. Once in a lifetime experience. Ayun, oh. Sa huli, maayos na naghiwalay ang landas ng pamilya ni Rinwell at ng bago nilang kaibigang otter. Ayun, oh. Dami mong alam, Kuya Kim.